Surprise, Daddy! Ang genius na kambal ng bilyonaryo. The Alcala Twins, written by Mr. LG. 5 taon na ang nakakalipas nang piliting ibaon ni Bethany ang kanyang nakaraan. Tumakas siya sa gitna ng dilim, bitbit ang isang lihim na alam niyang wawasak sa kanyang pagkatao at sa reputasyon ng lalaking pinakamamahal niya. Namuhay siya ng tahimik sa probinsya, malayo sa kinang ng alta syudad, sapat na maging isang mapagmahal na ina sa kanyang 2 anghel. Ngunit ang tadhana ay isang mapaglarong manunulat. Sa isang hindi inasahang pagtatagpo sa loob ng isang marangyang restaurant, muling nagkrus ang landas nila ni Corton Alcala, ang bilyonaryong kinalimutan niya, ang lalaking iniwan niyang sawi at puno ng puot. Ang dating maalab na pag-ibig sa mga mata nito'y napalitan na ng lamig na yelo at matinding galit. Isang tanong, isang sagot, Bethany. Anak ko ba sila? Ang mariing tanong ni Corton habang nakatingin sa 2 batang kambal na kasalo ni Bethany sa mesa. Bago pa man makabuo ng kasinungalingan ang nagninginig ng mga labi ni Bethany, isang boses mula sa 5 taong gulang na si Caleb ang bumasag sa tensyon. Hawak ang kanyang tablet at may seryosong mukha na tila isang maliit na CEO. Tumingin ang bata sa bilyonaryo. Actually, based on my algorithm, facial recognition, and the data I retrieve from your company's private server, there's a 99.9% biological match, Mr. Alcala. Or should I say, surprise, Daddy? Long time no see. You're exactly 2 minutes and 14 seconds late for our first meeting. Hindi lang basta anak ang iniwan ni Bethany. Iniwan niyang 2 genius twins, sina Caleb at Callie, na may IQ na mas mataas pa sa kanilang ama at may planong hindi aatrasan ang pag-isahin ng kanilang wasak na pamilya. Sa gitna ng paghahabol ni Corton sa kanyang karapatan bilang ama at sa pagtatago ni Bethany sa madilim na sikretong naging dahilan ng kanyang pag-alis, kakayanin ba nilang buuin ang bukas o ang paglitaw ng mga genius twins ang magiging mitya ng isang mas malaking gulo na susubok sa kanilang pagmamahalan? Handa ka na bang makilala ang mga batang mas matalino pa sa tadhana? Ang The Grand Bistro ay kilala bilang tagpuan ng mga elite sa lungsod, ngunit para kay Bethany isa lamang itong mabilisang stopover para pakainin ng 2 batang kanina pa nagrareklamo ng gutom. Habang maingat niyang hinihiwang steak para kay Callie at binabantayan si Caleb, nabala sa kanyang tablet, pilit na binawak si Bethany ang kaba sa kanyang dibdib. 5 taon na siyang nagtatago at sa bawat segundong lumilipas, tila unti-unti nang kumukupas ang takot na mahanap siya ng nakaraan. Ngunit ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Isang pamilyar na halimuyak ng mamahaling sandalwood at citrus ang biglang humalimuyak sa paligid. Isang amoy na kahit nakapikit ay kayang kilalanin ni Bethany. Halos mabitawan niya ang kanyang tinidor nang makitang isang matikas sa figura na huminto mismo sa tapat ng kanilang mesa. Bethany, is that really you? Ang bariton at malalim na boses na yun ay parang isang kuryenteng gumising sa bawat hibla ng kanyang katawan. Dahan-dahang nagangat ng tingin si Bethany. Doon sa harap niya nakatayong lalaking pilit niyang kinalimutan. Si Corton Alcala. Mas lalo itong naging kagalang-galang sa suot nitong pasadyang charcoal gray suit. Ang kanyang panga ay halos lalong naging matigas at ang kanyang mga mata na dati puno ng pagsamba sa kanya ay puno na ngayon na nagbabagang galit at hindi maipaliwanag na sakit. Corton, halos pabulong na sambit ni Bethany. Ang kanyang puso'y nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Tila isang ibon na gustong kumawala sa hawla. Hindi pinansin ni Corton ang gulat sa mukha ng babae. Ang kanyang pansin na hindi kaagad na natuon sa 2 batang katabi nito. Kumigpit ang pagkakahawak ni Corton sa kanyang leather folder. Nang makitang itsura ni Caleb at Callie, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mukha ni Bethany at sa mukha ng mga bata. Ang pagkakahawig ay hindi maipagkakaila mula sa hugis ng mata hanggang sa matikas sa tindig ng mga paslit. Sino sila, Bethany? Mariing tanong ni Corton. Ang boses ito'y parang kulog na nagbabadya ng bagyo. Isang tanong, isang sagot. Anak mo ba sila? At sinong ama na ipinalit mo sa akin? Nanginig ang mga labi ni Bethany. Corton, please, wag dito. Maraming tao. I don't care about the people, bulyaw ni Corton. Bagamat pinipilit pa rin na kontrolin ang kanyang emosyon. Iniwan mo ko nang walang paliwanag. Tapos ngayon, makikita kita na may kasamang 2 bata.
Sinong ama, Bethany? Sabihin mo sa akin ang pangalan ng lalaki naging dahilan kung bakit mo ko tinalikuran. Sa gitna ng tensyon, isang malamig at kalmadong boses ang bumasag sa katahimikan. Ibinaba ni Caleb ang kanyang tablet at tumingin ng diretso sa mga mata ng bilyonaryo. Actually, Mr. Alcala, the probability of her having another man is statistically insignificant, pahayag ng 5 taong gulang na si Caleb. Ang kanyang pananalita hindi pang bata, ito'y formal, direct at puno ng katalinuhan. Based on the biometric analysis I performed using the Alcala Group's facial recognition software which I borrowed last week, there is 99.9% biological match between your DNA markers and ours. Napatulala si Corton. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng purong pagkalito. What did you just say? He said you're our biological father, Daddy. Masayang singit ni Callie sabay taas ng kanyang maliit na kamay. Surprise, Daddy? Long time no see. You're exactly 2 minutes and 14 seconds late for our first meeting according to Caleb's countdown. But well, I'll forgive you because you look richer than your photos on Forbes. Nanlambot ang mga tuhod ni Corton. Napahawak siya sa sandalan ng upuan para hindi matumba. Ang matikas na bilyonaryong kinatatakutan sa boardroom ay tila naging isang estatwa. Ang kanyang mga mata ay muling bumaling kay Bethany na ngayon umiiyak na ng tahimik. Bethany, totoo ba ito? Tanong ni Corton. Ang boses ay basag na ngayon. Anak ko sila, may kambal tayo at tinago mo sila sa akin sa loob ng 5 taon. Hindi makapagsalita si Bethany. Ang bawat luhang pumapatak ay sagot sa lahat ng tanong ni Corton. Ang sekretong iningatan niya ng kalahating dekada ay nabunyag sa loob lamang ng ilang minuto sa tulong ng kanyang sariling mga genius na anak. Corton, let me explain. Explain? Isang mapait na tawang kumawala sa mga labi ni Corton. Ipaliwanag ng mga anak kong lahat. You stole 5 years of my life with them, Bethany. 5 years at huwag mo isipin na makakatakas ka pa ulit. Simula sa araw na ito, hindi na kayo aalis sa paningin ko. Habang mga tao sa restaurant ay nagsisimula ng magbulungan, alam ni Bethany na tapos ng kanyang pagtatago. Ang bagyo na pilit niyang iniiwasan ay nandito na at handa itong tangayin ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit sa kabila ng takot, nakita niyang pag-islap ng talino ng mga mata ng kanyang mga anak. Isang plano na alam niyang sila mismo nag-setup. Ang katahimikan sa loob ng kulay itim na Rolls Royce ni Corton Alcala ay nakakabingi. Sa gitna ng marangyang leather seat, nakaupo si Bethany na halos hindi makahinga. Sa kanyang magkabilang gilid ay ang kambal na tila hindi man lang naapektuhan ng tensyong namamayani. Si Caleb ay seryosong nagtatype sa kanyang tablet habang si Callie naman ay ibalang tinitingnan ng reflection ng kanyang buhok sa bintana ng sasakyan. Corton, pakiusap, ibalik mo na kami sa tinutuluyan naming hotel. Basag ni Bethany sa katahimikan. Ang kanyang boses ay nanginginig, bakas ang takot at pagmamakaawa. Isang matalim na tingin ang pinukol sa kanya ni Corton mula sa rearview mirror. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang mga ugat sa kanyang braso ay bakas na bakas. Hotel? You think I'll let my children stay in some cheap hotel after finding out they're existed for 5 years without me knowing? Ang maring sagot ni Corton. You're coming with me, Bethany, to my house, to our home. Hindi mo kami pwedeng pilitin. Wala kang karapatan. I have every right. Bulyaw ni Corton na nagpatahimik kay Bethany. I am their father. Isang pirasong papel lang ang kailangan ko para patunayan yan sa korte. At alam mo kung gaano kabilis ko makukuha yon. Wag mo kong hamunin, Bethany. Baka makalimutan kong minahal kita noon. Sa gitna ng kanilang sagutan, isang mahinang tikim ang narinig mula kay Caleb. Hindi man lang ito nagangat ng tingin mula sa kanyang device. Actually, Mommy, based on the Article 176 of the Family Code of the Philippines, since we are technically illegitimate for now, you have the sole parental authority. Wika ni Caleb sa isang tonong akala may isang batikang abogado. But, if Mr. Alcala, I mean Daddy, files for a petition for compulsory recognition and visitation rights, coupled with his net worth of $4.2 billion, the legal battle would be messy. Approximately 84% chance of him winning joint custody within 6 months. Napanganga si Corton, sandali siyang nawalan ng katawiran. Paano nalaman na isang 5 taong gulang na batang tungkol sa family code at ang eksaktong halaga ng kanyang ari-arian? See, Caleb is very smart, Daddy. Masayang sabi ni Callie. He hacked your financial portfolio while we were waiting for our steak earlier. Sabi niya masyado raw conservative
ang investments mo sa real estate. You should pivot to green energy para mas lumaki ang trust fund namin. Napailing na lang si Bethany sa buong kanyang noo. Ito ang dahilan kung bakit mahirap magtago. Ang kanyang mga anak ay mas mabilis pa sa radar ng gobyerno. Nang humintong sasakyan, tumambad sa kanilang isang dambuhalang mansyon sa isang exclusive subdivision sa Forbes Park. Ang gate ay otomatikong bumukas na tila ba isang bibig ng higanteng handang lumamon sa kanila. Para kay Bethany, hindi to bahay. Ito ay isang gintong hawla na dati niya nang tinakasan. Pagkababa ng sasakyan, agad na hinarap ni Corton si Bethany. Hinawakan niya ito sa braso. Hindi masakit pero sapat para hindi ito makawala. Bakit Bethany? Bakit kailangan mo itago sila? Tanong ni Corton. Ang boses ay puno na ngayon ng pait. Akala ko ba ay totoong lahat sa atin? Pero iniwan mo ko sa araw na dapat isasabihin ko sa iyong pakakasalan kita. Yumuko si Bethany. Hinayaan ang kanyang mga luhang pumatak sa semento. Hindi mo naiintindihan, Corton. Ang pamilya mo, ang lolo mo, hindi nila ako tatanggapin. Sinubukan nilang. I don't care about them, singal ni Corton. I cared about us. Pero pinili mong tumakas. Pinili mong palakihin ang mga anak ko na wala ako. We're here no, Daddy. Don't be too dramatic. It's bad for your blood pressure. Singit ni Caleb habang naglalakad papasok ng pinto na tila ba siyang may-ari ng bahay. By the way, I already changed your Wi-Fi password. The old one is too easy to crack. The new password is Bethany Comeback 2026. Natigilan si Corton, ramdam niyang init ng makyat sa kanyang leeg at mukha. Tumingin siya kay Bethany na ngayon nagulat din sa narinig. Caleb, saway ni Bethany sa anak pero huli na. Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Corton sa gitna ng kanyang galit. Binuhat niya si Callie at tumingin diretso kay Bethany. Narinig mong anak mo, Bethany? Bethany, come back. You're not leaving this house. Not tonight, not ever. Gagawin ko lahat para mapatunayan mong nagkamali ka sa pag-alis. At gagawin ko lahat para makuha muli ang sa akin. Pumasok sila sa loob ng mansyon at sa pagsara ng malalaking pinto, alam ni Bethany na nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Isang labanan sa pagitan ng nakaraan ng mga batang genius na may sariling agenda at ng isang bilyonaryong hindi na muling magpapatalo. Ang unang umaga sa mansyon ng mga Alcala ay hindi naging tahimik. Sa loob ng malawak na dining hall na pinalamutian ng mga kristal na chandelier, nakaupo si Corton sa kabisera ng mesa. Sa harap niya isang nakakalulang buffet ng almusal, ngunit wala siyang gana. Ang kanyang pansin ay nakapako kay Bethany na kanina patipid kong sumagot at sa kambal na tila may sariling mundong pinaplano. I've enrolled Caleb and Callie in the most prestigious international school in the city. They start on Monday, basag ni Corton sa katahimikan. Ang boses ay puno ng otoridad na hindi tumatanggap ng hindi. Napatigil si Bethany sa pag-inom ng kape. Corton, hindi mo pwedeng desisyonan niya nang hindi ako kinakasangguni. May buhay kami sa probinsya. May paaralan na sila doon. Probinsya? Isang mapait ng isang gumi sa labi ni Corton. My children deserve the best, Bethany. Hindi sila nababagay sa malit na paaralan lang. Look at them. They are geniuses. Binaba ni Caleb ang kanyang fork at tumingin kay Corton na misteryosong ekspresyon. Daddy, with all due respect, I've already audited the curriculum of that school last night. Too basic. I could finish their grade school program in 3 months. It's a waste of your resources. Muntik na mabulunan si Bethany, si Corton naman ay napahilot sa kanyang sentido. Then, I'll get you private tutors from Harvard if I have to. Ang point ko dito na kayo titira. You will stay, singit ni Callie na may matamis ng ngiti. On one condition. Tumaas ang kilay ni Corton. Condition? You're 5, Callie. You don't make conditions with a billionaire. Actually, she can, susog ni Caleb. Unless you want me to release the embarrassing footage of you dancing alone in your gym this morning to the board of directors. I hacked the security cameras, by the way. Very nice footwork, Daddy. Nabitaw ni Corton ng kanyang tinidor, nalaki ang kanyang mga mata, habang ang kanyang leeg ay unti-unting namumula sa hiyang nararamdaman. Tumingin siya kay Bethany na ngayon ay pilit na nagpipigil ng tawa. What do you want? Tipid na tanong ni Corton, halatang talo sa negosasyon. We want a family date, deklara ni Callie. No bodyguards, no phones except for Caleb's tablet for emergency hacking. And you have to hold Mommy's hand the whole time. Callie, saway ni Bethany, ang kanyang mukha'y nag-aapoy sa pula. Huwag niyong pilitin ang daddy niyo, marami siyang trabaho. I can clear his schedule, mabilis sa sagot ni Caleb. I already sent an automated email to his secretary, Miss Santos, saying all the meetings are cancelled due to unforeseen family intervention.
I use your digital signature, Dad. 98% accuracy. Huminga ng malalim si Corton. Pakiramdam niya unti-unti siyang nawawalan ng kontrol sa sarili niyang pamamahay. Pero sa kabila ng inis, may kakaibang init siyang nararamdaman sa kanyang puso. Ang kanyang mga anak ay matatalino, matatapang at higit sa lahat gusto silang paglapitin ni Bethany. Fine, ani Corton sabay tingin ng diretsyo kay Bethany. Isang date. Pero Bethany, huwag mong isiping laro lang ito. I will use this time to remind you why you fell in love with me 5 years ago. Corton, wag ngayon, pakiusap ni Bethany. Bakit? Dahil ba kay Dr. Marco? Isang malamig na tonong lumabas sa bibig ni Corton. I saw the messages on your phone last night, Bethany. I had my IT team look into it. You did what? Napatayo si Bethany sa galit. Wala kang karapatang pakialaman ng privacy ko. Si Marco ay kaibigan lang at siyang tumulong sa akin nang wala akong kahit na ano. A friend who calls you babe at 11 p.m. Untag ni Corton, tumayo na rin siya at lumapit kay Bethany. Hanggang sa magkaharap ng kanilang mga mukha, ang init ng kanyang hiningay ramdam ni Bethany. I don't share what is mine, Bethany. At simula nang makita kita sa restaurant ngayon, tinatakan ko na muli ang pag-aari ko. Hindi mo ako pag-aari, Corton Alcala. We'll see about that. Bulong ni Corton habang nagbabangin ng dalawa, palihim na nag-fist bump ang kambal sa ilalim ng mesa. Phase 1, jealousy and proximity complete, bulong ni Caleb. Next is Phase 2, the romantic spark, sagot ni Kali sabay kindat. Nagsisimula pa lang ang larot sa mansyong yon, ang mga batang may hawak ng remote control. Ngunit sa gitna ng kanilang mga plano, isang hindi inasahang tawag ang natanggap ni Corton. Isang boses mula sa nakaraan na naging dahilan kung bakit lumayo si Bethany noon. Ang matandang milyonaryo at lolo ni Corton, si Don Faustino Alcala, ay pabalik na ng Pilipinas. Ang muling pagtatagpo hindi lang pala tungkol sa pag-ibig o hindi tungkol sa isang yera na 5 taon nang nakabinbin. Ang loob ng Alcala Medical Center, ang pinakamodernong hospital na pagmamay-ari mismo ni Corton, ay nababalot ni isang uri ng katahimikang nakakabingi. Kahit na sinabi na ng kambal ang katotohanan gamit ang kanilang sariling pagsususi, iginiit ni Corton ang isang opisyal at legal na DNA test. Hindi dahil sa hindi siya naniniwala, kundi dahil kailangan niya ng hindi matitinag na ebidensya laban sa kanyang pamilya. Habang hinihintay ang resulta sa loob ng isang pribadong VIP lounge, hindi mapakali si Bethany. Ang kanyang mga daliri nagkakabuhol habang nakatingin sa puting pader. Sa kabilang dako si Corton ay nakatayo sa tapat ng bintana, nakatanaw sa malayo tila isang haring naghahanda sa isang digmaan. Bakit kailangan pa nito, Corton? Mahinang tanong ni Bethany. Alam nating lahat ang totoo, nakikita mo sarili mo sa kanila. Lumingon si Corton, ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng ngiti. This isn't for me, Bethany. This is for the board, for the lawyers, and most importantly, for my grandfather. Don Faustino is not a man who takes probability as an answer, he needs cold hard facts. Nanginig ang balikat ni Bethany sa pangbanggit ng pangalang yun. Si Don Faustino, ang matandang bilyonaryo nagbanta sa kanya 5 taon nang nakakalipas. Ang lalaki nagsabi ng isang hamak na sekretaryang gaya niya hindi magiging karapat-dapat sa dugong Alcala. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang chief of hospital. Dalang isang selyadong envelope, kasunod nitong kambal na kapwa may hawak ng lollipop. Tila hindi alintanang bigat ng sitwasyon. Sir, the results are out. Wika ng doktor na may paggalang. Inagaw ni Corton na sobra't mabilis itong binuksan. Binasa niyang bawat linya hanggang sa tumigil ang kanyang paningin sa pinakailalim. Probability of paternity, 99.9999%. Isang malalim na hininga ang pinakawala ni Corton. Napapikit siya habang hinahawakan ng papel. Sa wakas, ang kumpirmasyong kailangan niya nasa kamay niya na. Tumingin siya sa kambal, ang kanyang mga anak, ang kanyang dugo at daman. I knew it, bulong ni Corton. You are mine, you are Alcala. Technically, we are 50% Alcala and 50% ang pagwawasto ni Caleb habang tinitingnan ng papel sa kamay ng ama. But biologically speaking, your dominant genes for stubbornness clearly manifested in our phenotypes, Daddy. Napatawa ng bahagya si Corton sa kabila ng tensyon, ngunit ang taway kagad na napatid nang bumukas muling pinto ng lounge ng marahas. Isang matandang lalaki na may hawak na baston na gawa sa ivory, suot ang isang mamahaling puting terno ang pumasok, ang kanyang aura ay nakamamatay sa lamig. Si Don Faustino Alcala. So it's true, ang paus ngunit makapangyarihang boses ng matanda ay umalingaw-ngaw sa silid. The rumors about your indiscretion 5 years ago have finally taken shape. Agad na humarang si Corton sa harap ni Bethany at ang kambal. Lolo, hindi itong oras at lugar para dito. Ito ang tamang oras, bulyaw ng matanda.
Tumingin siya na mapait kay Bethany. Bumalik ka pa babae. Akala ko ba'y mali ng usapan natin noon? Binayaran kita para mawala ka, hindi ba? Nalaki ang mga mata ni Corton. Lumingon siya kay Bethany na ngayon maputla pa sa papel. What? Binayaran? Bethany, ano sinasabi niya? I didn't take the money, Corton, sigaw ni Bethany. Ang mga luhay nagsisimula ng bumagsak. I left because he threatened to destroy your career. He said he would strip you of everything if I stayed. Enough, singhal ni Don Faustino. Corton, you are the heir to the Alcala Empire. We cannot let these children of a commoner inherit what we have built. Look at them. They look like her. Wait a minute, great-grandpa. Singit ni Kali. Lumapit siya sa matanda na walang takot. Commoner? May mommy sa magna cum laude graduate and she raised us while managing a successful online business. And for information, Caleb just liquidated a portion of your offshore accounts 10 minutes ago because we didn't like the way he entered this room. Nalaki ang mga mata ng matanda. What? Ano sinasabi ng batang ito? Mabilis sa tinignan ni Corton ang kanyang phone at nakitang isang alert mula sa kanyang family office. Ang kanyang mukha'y napalitan ng gulat at lihim na paghanga. Caleb had actually breached the firewall of the Alcala Trust Fund. You heard my daughter, Lolo. Malamig na sabi ni Corton habang hinahawakan sa bewang si Bethany at hinahatak ito palapit sa kanya. These children are not just my heirs. They are more brilliant than any Alcala has ever been. And Bethany, she isn't leaving. If you want to strip me of my inheritance, go ahead. But you will lose the only geniuses this family has ever produced. Ang tensyon sa pagitan ng tatlong henerasyon ng Alcala ay halos magpaliyab sa silid. Sa unang pagkakataon, nakita ni Bethany ang paninindigan ni Corton, pero alam niya si Don Faustino hindi basta-bastang sumusuko. Habang papaalis ang matanda ng puno ng puot, lumapit si Caleb kay Bethany. Don't worry, Mom. I already encrypted your bank accounts. He can't touch us, but we might need a better security system for the mansion. I'm thinking, laser grids? Niyakap na lamang ni Bethany ang kanyang mga anak. Alam niyang DNA test ay simula pa lamang. Ang tunay na laban para sa kanilang pamilya ay ngayon pa lamang mag-aapoy. Pagbalik sa mansyon mula sa ospital, ang kapaligiran ay tila naging isang kuta ng militar. Dahil sa banta ni Don Faustino, lalo naging mahigpit si Corton. Ngunit sa likod ng mga security cameras at mga armadong gwardya, may mas matinding security measure na nilunsad ang magkapatid na Caleb at Kali. Mommy, we detected a security breach in the East Wing's air conditioning system. Seryosong pahayag ni Caleb habang tinitignan ng kanyang tablet. According to my thermal sensors, the only safe zone for tonight is the master suite. Any other room might be compromised. Nalaki ang mga mata ni Bethany. Ano? Caleb, siguradong marami pang kwarto dito. Corton, sabihin mo nga sa kanila na hindi yan totoo. Napatingin si Corton sa kanyang anak. Nakita niya mabilis sa pagkindat ni Caleb bago ito bumalik sa pagiging seryoso. Isang lihim ng ngiti ang sumilay sa mga labi ng bilyonaryo. Naintindihan niyang laro. Caleb is right, Bethany. Pagsisinungaling ni Corton sa isang malamig at seryosong tono. The tech team is still debugging the system. For your safety and the children's safety, kailangan manatili tayo sa isang kwarto. It's a standard protocol under high-risk threats. Pero Corton, isang kama lang nandun. Protesta ni Bethany, ang kanyang mukha'y nag-aapoy na sa pula. Actually, it's a California king bed, Mommy. It can accommodate 4.5 average sizes adults. Singit ni Kali habang hila-hila ang kanyang unan. And besides, I'm scared of the security breach ghost. I want Daddy and Mommy to be beside me. Wala na nagawa si Bethany. Sa loob ng dambuhalang master suite, ang hangin ay tila nauubos. Habang ang kambal ay mahimbing na natulog sa gitna ng malawak na kama, naiwan sina Corton at Bethany sa magkabilang dulo. Pilit na hindi nagdidikit ang mga balat. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa glass wall ng kwarto ay nagbibigay ng aninag sa mukha ni Corton. Nakatitig lang siya sa kisame, ngunit ang kanyang isip ay nasa babaeng nasa kabilang dulo ng kama. Bakit hindi ka tumanggap ng pera kay Lolo? Basag ni Corton sa katahimikan. Ang boses niya malalim, parang haplos sa pandinig ni Bethany. Huminga ng malalim si Bethany, nakatalikod siya kay Corton. Dahil hindi ka mababayaran ng kahit na anong halaga, Corton. Nung umalis ako, akala ko yun ang tanging paraan para manatili kang bilyonaryo. I didn't want to be the reason why you'd lose your empire. Hindi mo ba naisip na mas gusto kong pamilya kaysa sa imperyo? Humarap si Corton sa kanya, dahan-dahang lumapit hanggang sa maramdaman ni Bethany ang init ng katawan ng lalaki. 5 taon, Bethany. 5 taon ako nagpakalunod sa trabaho dahil akala ko'y kinalimutan mo na ako.
I built everything for our future I thought I'd never have. Dahan-dahan lumingon si Bethany, ang kanilang mga matay nagtagpo, puno ng pangungulila, sakit at mga apoy na hindi kailanman namatay. Hinawakan ni Corton ang pisngi ni Bethany. Ang kanyang hinalaki ay maingat na pinunasan ng luhang kanina pa gustong kumawala sa mga mata ng babae. I'm sorry, Corton, hikbi ni Bethany. Don't be sorry, just don't leave again. Bulong ni Corton, because this time, I won't just lock the doors. I will lock you in my life forever. Akma nang maglalapit ang kanilang mga labi nang biglang bumangon si Caleb, suot ang kanyang salamin. Excuse me, but the heart rates of both subjects are increasing significantly. Corton's at 115 BPM and Bethany's at 112 BPM. Based on these physiological signs, you are about to engage in a romantic interaction that might wake up Kali. Seryosong ulat ni Caleb. Agad na napalayo si Bethany, halos mahulog sa kama sa iyang nararamdaman. Si Corton naman ay napasapo sa kanyang muka. Hindi malaman kung magagalit ito hahanga sa kanyang anak. Caleb, go back to sleep, utos ni Corton bagamat may halong tawa ang boses. I will once the adrenaline level stabilize, sagot ng bata bago muling humiga. Sa gabing yon sa loob ng lockdown, nagawa ng mga genius na bata, muling naramdaman ni Corton at Bethany ang connection na akala nila ay tuluyan ang nawala. Ngunit sa labas ng masyon, si Don Faustino ay naghahanda ng kanyang susunod na hakbang. Ang pagpasok ng isang third party na susubok sa katapatan ni Corton. Ang tahimik na tanghalian sa masyon ng mga alkala ay nabulabog nang dumating ang isang hindi inasahang bisita. Isang pulang Ferrari ang huminto sa tapat ng main entrance at lumabas mula dito ang isang babaeng tila tinadhana para sa mga fashion magazine. Siya si Sabrina Montenegro, isang international model at ang babaeng matagal ng pinagtatapat ni Don Faustino kay Corton. Corton, darling, I heard you're back from the States, so I decided to drop by. Marting boses si Sabrina na umalingaw-ngaw sa buong foyer. Agad siyang lumapit kay Corton at tinalikan to sa pisngi na tila ba wala si Bethany sa harap nila. Napatigil si Bethany sa pag-aayos ng kape. Nakaramdam siya ng isang pamilyar na kurot sa kanyang puso. Ang pakiramdam ng pagiging out of place. Si Sabrina matangkad, maputit amoy tagumpay. Samantalang siya, suot ang simpleng pangbahay tila isang anino lamang sa tabi ng bilyonaryo. Sabrina, what are you doing here? Malamig na tanong ni Corton. Hindi niya tinagong kanyang pagkayamot lalo na makita niyang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Bethany. Your grandfather invited me for lunch. And who are these? Cute children? And this nanny? Baling ni Sabrina kay Bethany. Ang kanyang tingin ay puno ng pangmamata. I am not the nanny. I am Bethany. Matapang na sagot ni Bethany, bagamat nanlalamig ang kanyang mga kamay. Oh, the famous ex-assistant. I heard about you. The one who disappeared. Isang mapang uyam ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sabrina. Bago pa makasagot si Corton, isang mahinang tikimang narinig niya mula sa sofa. Nakaupo doon si Caleb, hindi inalis ang tingin sa kanyang tablet. Based on my facial recognition scan, you are Sabrina Montenegro. Net worth is declining due to a failed skincare line. And you currently have 3 pending lawsuits regarding tax evasion in the Cayman Islands. Walang emosyong pahayag ni Caleb. Also, your perfume's chemical composition is 40% synthetic mask which is highly irritating to the Kali-sensitive olfactory system. Please maintain a distance of at least 5 meters. Nalaki ang mga mata ni Sabrina. What did the brat just say? He's not a brat, he's a genius. Maring pagtatanggol ni Corton. Ang kanyang boses ay parang babala ng isang leon. At ang babaeng tinawag mong nani ay ina ng aking mga anak. My future wife, if she'll have me. Muntik na mabulunan si Bethany sa narinig. Lumingon siya kay Corton at nakitang determinasyon sa mga mata nito. Pero si Sabrina hindi basta-bastang susuko. Future wife? Corton, don't be ridiculous. Your grandfather will never allow this commoner to carry the Alcala name. Wika ni Sabrina sabay lapit muli sa Corton. Pilit na hinawakan ang braso nito. Dito na kumilo si Kali. Dalang kanyang malit na water sprayer na ginagamit niya sa kanyang mga tanim. Lumapit siya kay Sabrina. Oops, sorry tita. I thought you were a plastic plant. Masyado po kasing stiff ang mukha ninyo. Baka kailangan niyo po ng hydration. Sabi ni Kali bago bombahan ng tubig ang mukha ng modelo. My makeup! You little monster! Tili ni Sabrina habang pilit na pinupunasan ng kanyang mukha. Actually, Kali's intervention is beneficial. Dagdag ni Caleb habang nagtatay pa rin. I just sent the evidence of your tax evasion to the Bureau of Internal Revenue. In approximately 3 minutes, your manager will call you for emergency meeting. I suggest you leave now before the media gets wind of your location.
Eksaktong pagkatapos ng magsalita ni Caleb, tumunog ang phone ni Sabrina na mutlang modelo ng mabasang mensahe. Tumingin siya kay Corton kay Bethany sa kambal na may halong takot at galit. "This isn't over!" Sigaw ni Sabrina bago nagmamadaling lumabas ng mansyon. Naiwan ang apat sa foyer. Isang malalim na hiningang pinakawala ni Bethany. "Corton, lalo lang natin ginalit ang lolo mo. Let him be angry." Sagot ni Corton. Lumapit siya kay Bethany sa harap ng kambal ay hinawakan niya ang magkabilang kamay nito. "I don't care about Sabrina or the board or even my grandfather's inheritance. Ang mahalaga ay nandito kayo, but I have to admit our kids are terrifyingly efficient. We prefer the term proactive daddy," ani Caleb sabay sarado ng kanyang tablet. "By the way, I also blocked Sabrina's number from your phone and redirected her to call sa pizza delivery hotline." "You're welcome." Natawa na lang si Corton at niyakap ang kanyang pamilya, pero sa likod ng kanyang isip, alam niyang pag-atake ni Sabrina ay pampalasa pa lamang. Isang gabi habang nag-aayos ng mga dokumento, isang lumang litratong nahulog mula sa vault ni Corton. Isang litratong magbubunyag ng tunay na dahilan kung bakit 5 taon ang nakakalipas, may higit pang madilim na sikretong tinagong pamilyang Alcala kay Bethany. Gabi na ngunit ang ilaw sa library ng mansyon ay nanatiling bukas. Nakaupo si Bethany sa sahig sa gitna ng mga nagkalat na lumang album at dokumento na aksidenteng nahulog mula sa isang secret compartment ng vault ni Corton. Isang kupa sa litratong hawak niya. Litrato nila ni Corton noong mga panahong sila'y nagsisimula pa lamang bilang boss at sekretarya. Ang kanyang mga ngiti doon ay walang bahid ng pag-aalinlangan bago pa man dumating ang bagyong sumira sa lahat. "Hindi ko akalain na tinago mo pa ito," mahinang bulong ni Bethany na maramdaman niya ang yabag ni Corton sa likuran niya. Naupo si Corton sa tabi niya, kinuha ang litrato at pinagmasdan ito ng may lungkot. "I never stopped looking at that photo. It was my only reminder that once in my life, I was truly happy. Bago mo ko iniwan, bago naging miserable ang lahat." Humarap si Bethany sa kanya, ang mga matay puno ng katanungan. "Corton, bakit ba talaga tayo nagkaganito? Hindi lang dahil sa lolo mo, hindi ba? Nung gabing umalis ako, may narinig akong usapan sa opisina niyo ni Don Faustino tungkol sa tatay ko." Napatigil si Corton, ang kanyang panga ay tumigas at ang kanyang mga matay tila umiwas sa tingin ni Bethany. Isang mabigat na buntong hiningang kanyang pinakawalan bago siya tumayo kinuha ang isang itim na folder mula sa kanyang desk. "I was going to tell you but I didn't know how." Ani Corton, ang tatay mo, hindi siya basta-bastang nawala o namatay sa aksidente gaya ng alam mo. He was a gambler, Bethany, at ang utang niya sa pamilya Alcala siyang nagkakautang. Nalamig ang buong katawan ni Bethany. "Ano? Your father used you as a collateral, Bethany." Patuloy ni Corton, ang boses ay puno ng puot para sa nakaraan. "Don Faustino held that over your head. Pinakita niya sa akin na pinirma ang kasunduan ng tatay mo. Sinabi niya sa akin na lumapit ka lang sa akin para bayaran ang utang ng pamilya niyo. At nung gabing yon, nung narinig mo kami nag-aaway, I was defending you. I was telling him I didn't care about the debt. And I wanted to marry you anyway." Napahagulo si Bethany. Ang alaala ng gabing yon ay malinaw pa sa kanyang isip. Narinig niyang sigawan ang pagbanggit sa kanyang pangalan at ang salitang bayad. Akala niya si Corton na nagsabing binabayaran niya lang siya para maging kasintahan nito. Hindi niya alam na si Don Faustino ang nagmamanipula ng lahat para magmukhang ganon. Kaya ba ako tinaboy ng lolo mo?" Hikbi ni Bethany. "He made sure you felt worthless, Bethany. He made you believe that I only saw you sa transaction." Galit na sabi ni Corton. "At tuong umalis ka, kinuha niya lahat ng ebidensya. 5 taon ko itong hinanap, ngayon ko lang napatunayan ang lahat." Sa gitna ng kanilang madamdaming pag-uusap, ang pinto ng library dahan-dahang bumukas. Si Caleb at Kali ay nakatayo doon, seryosong mga mukha, hindi sila natutulog, kanina pa sila nakikinig. "So Grandpa Faustino's the master manipulator," ani Caleb habang hawak ang kanyang tablet. "I already cross-referenced the signature of that document with the handwriting analysis I did yesterday. 100% match, but I also found out something else. Daddy, your grandfather didn't just hold the debt, he engineered it. He was the one who lured Mommy's father into the underground casino in the first place." Ulat na napatingin sina Corton at Bethany kay Caleb. "Technically, it's called predatory lending and entrapment," dagdag ni Kali. Ang kanyang malit na mukha ay puno ng galit para sa kanyang ina. "Masamang tao si Grandpa. He hurt Mommy on purpose para lang makuha ang gusto niya." Yumakap si Kali kay Bethany habang si Caleb ay lumapit kay Corton at pinakitang screen ng kanyang tablet. "Daddy, I've already initiated a counter protocol. I've frozen the Alcala Foundation's liquid assets and redirected the funds to secure escrow account under Mommy's name. It's the exact amount of the debt plus 5 years of interest for emotional damages."
Napatitig si Corton sa kanyang anak. Sa gitna ng sakit ng nakaraan, nakaramdam siya ng matinding pagmamalaki. Ang kanyang mga anak ay hindi lang matatalino, silang kanyang mga tagapagtanggol. Humarap si Corton kay Bethany at lumuhod sa harap nito. Hawak ang kanyang mga kamay. Bethany, I am so sorry for what my family did to you. I promise you, simula ngayon walang sino man ang makakapanakit sa inyo. We will take back everything they stole from us. Your dignity, our time, and our future. Corton, will you stay, Bethany? Not for the kids. Not because of the threat, but because you still love me. Tanong ni Corton na kanyang mga matay nagsusumamo. Hindi na kailangan sumagot ni Bethany gamit ang salita. Ang paglapat ng kanyang mga labi sa mga labi ni Corton ay sapat na kumpirmasyon. Ang apoy na akala niya naging abo ay muling nagliyab ng mas matindi. Ngunit habang nagdiriwang ang pamilya sa loob, isang itim na sasakyan na nakaparada sa labas ng gate. Si Don Faustino hindi pa tapos. Kung hindi niya makuha ang kanyang mga apo sa mabuting paraan, handa siyang gamitin ang kanyang huling baraha. Ang pagdukot sa mga batang masyado ng maraming alam. Ang kapaligiran sa loob ng mansyon ay nababalot ng tensyon. Ngunit sa loob ng kwarto ng kambal, ang atmosphere ay tila isang war room ng isang secret agency. Habang mahimbing na natutulog sina Corton at Bethany sa kabilang silid, pagod mula sa pag-amin ng mga sekreto na nakaraan, sina Caleb at Callie gising na gising. Callie, status check sa perimeter sensors. Utos si Caleb habang mabilis na nagtatype sa kanyang holographic laptop screen. Thermal cameras 1 to 16 are operational, brother. May 3 itim na SUV na pabalik-balik sa labas ng main gate for the last 42 minutes. Sagot ni Callie habang sinusuri ang kanyang sariling device. They're not ordinary kidnappers. Based sa logo ng kanilang tactical gear, they belong to Alcala Security Solutions. Tauhan sila ni Great Grandpa. Isang mapait na ngising gumihit sa labi ni Caleb. Predictable, he thinks we're just children who can be carried away in a sack. He forgot that I written the mansion's AI security protocol 2 hours ago. What's the plan, Caleb? Tanong ni Callie, ang kanyang mga matay kumikinang sa excitement. Do we wake up Daddy? Negative. Daddy is too emotional. He might use force. We will use logic and humiliation, ani Caleb. Phase 1, the honeypot. I'll disable the electronic lock of the back kitchen door. Let them think they found the weakness. Sa labas ng mga tauhan ni Don Faustino ay dahan-dahang pumasok sila. Sa mga batikang mercenary, ngunit hindi nila alam na bawat takbang nila ay sinusubaybayan ng 2 bata mula sa isang iPad. Nang makapasok ang unang 3 lalaki sa kusina, biglang bumukas ang lahat ng sprinkler system. Hindi tubig ang lumabas kundi isang malagkit at kulay rosas na likido na amoy bubble gum. Ah, ano to? Sigaw ng isang lalaki habang pilit na nagpupunas ng muka. That's high viscosity industrial adhesive mixed with the Cali strawberry scent. Boses ni Caleb ang umalingaw-ngaw sa mga speakers ng kusina. Welcome to Alcala Mansion. You are currently trespassing on private property owned by Bethany and ang legal consequences 12 to 20 years of imprisonment. Physical consequences right now. Biglang bumukas ang mga industrial fans sa kusina sabay na sumabog ang mga unan na puno ng balahibo ng manok. Sa loob ng ilang segundo, ang mga batikang mercenary ay nagmukhang malalaking rosas na manok. Callie, release the drones, utos ni Caleb. Mula sa siling lumabas ang 6 na maliit na drones na may dalang high voltage teasers at paintballs. Ang mga lalaki nagkukumahog na lumabas ngunit ang mga pinto'y otomatikong nag-lock. Samantalang sa labas ng gate, si Don Faustino ay naghihintay sa loob ng kanyang sasakyan. Kampati siyang makukuha ang kanyang mga apo para ituron ng leksyon at ilayo sa kanilang ina. Ngunit nagulat siya nang bumukas ang kanyang car window ng kusa. Good evening, Great Grandpa, bungad ang boss ni Caleb mula sa dashboard ng sasakyan. I've taken control of your car's ECU. Your doors are locked and child lock is engaged. And I've redirected your GPS to the nearest police headquarters. Ano? Pakawalan mo ko, batang bastos, bulyaw ni Don Faustino. Hinahampas sa kanyang baston sa upuan. Actually, I prefer the term cybersecurity specialist, sagot ni Caleb. I am currently uploading the voice recordings of your orders to kidnap us to the cloud. If you don't sign the document I sent to your lawyers, email, the only one says that you will forfeit all claims to our custody and apologize to mommy publicly. I will press send to the National Bureau of Investigation. At saka po, singit ni Callie sa speaker. I also sent a virus to your Swiss bank app. Every time you shout us, 1 million pesos goes to an orphanage for abandoned children. You just shouted, so thank you for the donation. Napahawak sa kanyang dibdib ang matanda. Hindi niya akalain ng kanyang sariling dugo at laman ng tatalo sa kanya.
Ang imperyong binubuo niya sa loob ng ilang dekada ay pinaglalaroan lamang ng dalawang paslit. Eksaktong lumabas sina Corton at Bethany mula sa mansyon, gulat sa nakikitang gulo sa kanilang bakuran. Nakita nilang mga tauhan ni Don Faustino na mukhang mga manok na nakaposas na sa mga guard at ang sasakyan ng matandang tila nagwawala ang busina. Caleb, Kali, anong ginawa niyo? Tanong ni Bethany sa po ang kanyang muka. Sa sobrang gulat, we just did some house cleaning, mommy. Simpleng sagot ni Kali sabay yakap sa kanyang ina. Great-grandpa wanted to play so we gave him the game he couldn't win. Tumingin si Corton sa kanyang anak na si Caleb. Nakita niyang kanyang sariling determinasyon sa mga mata ng bata, ngunit may kasamang talino na higit pa sa kanya. Lumapit siya kay Caleb at tinapik ito sa balikat. I guess I don't need to hire a security agency anymore. Bulong ni Corton na may pagmamalaki. You still need me, Daddy? Your firewall has a backdoor that toddler could exploit. Sagot ni Caleb, ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, isang aninong nanatili sa dilim. Habang abalang lahat, isang estrangherong nakamasid sa kanila mula sa labas ng bakod. Isang taong hindi kontrolado ni Don Faustino at may maras na malalim na galit kay Corton. Habang abalang lahat sa pag-asikaso sa gulo na idinulot ni Don Faustino, isang itim na van ang tahimik na nakaparada sa blind spot ng security cameras ng mansyon. Sa loob nito isang lalaki may malalim na pila sa kaliwang mata. Ang seryosong nakatitig sa monitor. Siya si Victor Santillan, ang dating business partner ni Corton na bumagsak at nakalung lamang ng 5 taon ang nakaraan dahil sa isang maanumalyang transaksyon na ibinunyag ni Corton. Akala mo ba, tapos na tayo, Alcala? Bulong ni Victor habang hinahawakan ang isang baril. Nakuha mo ang yaman ko, ang dangal ko ngayon. Kukunin kong pinakamahalaga sa'yo. Sa loob ng mansyon, hindi mapakali si Bethany. Kahit na nagtagumpay ang kambal laban sa kanilang lolo, may kung anong kaba siyang nararamdaman. Habang nag-aayos siya ng mga gamit sa kwarto, isang sobrang nakita niyang nakaipit sa ilalim ng pinto. Walang pangalan, walang return address. Mabilis itong binuksan at nalamig ang kanyang mga pagkatao nang pakitang mga litrato. Hindi ito litrato ni Caleb at Kali, kundi litrato ni Corton noong gabi na aksidente kinasangkutan ng tatay ni Bethany. Pero may kakaiba, sa likod ng litrato ay may nakasulat, The Savior, your love is the monster who drove the car. Corton! Sigaw ni Bethany. Habang tumatakbo pababa ng hagdan, bit-bit ang sobre. Agad siyang sinalubong ni Corton sa foyer. Bethany, anong nangyari? Bakit ka namumutla? Inabot ni Bethany ang sobre ng nanginginig ang mga kamay. Binasa ni Corton ang sulat at nakitang mga litrato. Ang kanyang mukha'y nawala ng kulay. Ang kanyang pangay tumigas sa takot. Bethany, let me explain. Totoo ba ito, Corton? Tanong ni Bethany. Ang boses ay puno ng sakit. Ang aksidente na pumatay sa tatay ko. Ikaw ang nagmamaneho ng kabilang sasakyan? Ikaw ang dahilan kung bakit nawalan ako ng ama. It was an accident, Bethany. I was young, I was reckless, and I didn't know he was your father. Pag-amin ni Corton, ang mga matay puno ng pagsisisi. Kaya kita kinuha bilang sekretarya, kaya kita tinulungan. I wanted to make amends, but then I fell in love with you. I was so scared to tell you the truth dahil alam kong iiwan mo ko. So lahat ng ito, ang pagtulong mo, ang pag-ibig mo, nagsimula sa guilt? Tanong ni Bethany habang umatras. Ginamit mo ko para patawarin ang sarili mo. No, Bethany, please. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa mansyon. Ang backup generator na dapat ay automatic kung bubukasin na natiling tahimik. Caleb, Kali, sigaw ni Bethany. Mommy, the system is being overridden by an external hardware bypass. Boses ni Caleb mula sa dilim. Hindi ko ma-access ang locks. Someone is inside the house. Isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw, binasag ang buhalang salamin sa may balkonahe. Isang usok ng tear gas ang kumalat sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan narinig ni Bethany ang tili ni Kali. Daddy! Help! Kali! Sigaw ni Corton habang pilit na kinakapang daan sa gitna ng usok. Nang muling bumukas sa mga emergency lights, wala ng kambal. Ang tanging naiwan sa gitna ng foyer ay isang radio transmitter na tumutunog. Corton, Alcala. Ang boses ni Victor Santillan ang malingaw-ngaw mula sa transmitter. 5 years for 5 years. I spent 5 years in a cell because of you. Now you have 5 hours to decide the truth about your accident or the lives of your genius brats. Meet me at the old shipyard, alone, or else your legacy ends tonight. Napasalampak sa sahig si Bethany. Kumahagulhol. Ang galit niya kay Corton dahil sa sikreto nito ay biglang napalitan ng matinding takot para sa kanyang mga anak. Bethany, I will get them back. Pangako ni Corton habang kinukuha niya kanyang sariling armas mula sa vault. Kahit na buhay kong kapalit, ibabalik ko ang mga anak natin.
Tumingin si Bethany kay Corton. Sa kabila ng masakit na katotohanang nalaman niya, alam niya si Corton lang ang pag-asa nila. Hindi ka pupunta na mag-isa, Corton. I lost my father because of that accident. I won't lose my children too. Habang naghahanda sila isang mensahe, ang biglang lumitaw sa phone ni Bethany. Isang GPS coordinate na may kalakip na mensahe. Mommy, don't worry. I planted the tracker on the kidnapper's van using my smartwatch. We are 12 kilometers north. Bring Daddy's heavy artillery, Caleb. Kahit nasa panganib hindi nawala ang talino ng kambal. Ngunit alam ni Corton na si Victor Santillan hindi si Don Faustino. Si Victor ay isang taong wala nang mawawala at yun ang pinakamapanganib na kalaban sa lahat. Ang hangin sa abandonadong shipyard ng Batangas ay amoy kalawang at alat ng dagat. Sa gitna na naglalakihang mga container van, isang malamig na katahimikan ang naghari at tanging hampas ng alon sa pier ang maririnig. Si Corton Alcala ay nakatayo sa gitna ng bukas na espasyo. Ang kanyang itim na terno'y gusot na at ang kanyang mukha'y bakas ng matinding puyat at pag-aalala. Victor, lumabas ka! Nandito na ako! Sigaw ni Corton, ang kanyang boses ay malingaw-ngaw sa buong paligid. Mula sa itaas sa isang container van, lumitaw si Victor Santillan, hawak niyang isang remote detonator sa kanyang kaliwang kamay habang ang kanyang kanang kamay ay nakahawak sa baril na nakatutok sa ulo ni Caleb. Ang kambal ay nakatali sa dalawang silya, may busal ang mga bibig, ngunit ang mga mata ni Caleb ay nananatiling matalim at mapanuri. Ang aga mo, Corton, mapait na tawa ni Victor. Eksaktong 5 oras gaya ng usapan, kumustang pakiramdam mo na mawalan ng kontrol? Masarap bang pakiramdam ng buhay ng mga anak mo ay nakadepende sa isang pindot ko lang? Pakawalan mo sila, Victor. Ako ang may kasalanan sa iyo. Hindi ang mga bata. Bulaw ni Corton habang dahan-dahang binababa ang kanyang baril sa simento bilang tandaan ng pagsuko. Kulang ang buhay mo, Corton. Gusto kong makitang nagdurusa habang pinapanood mong nawawalang lahat ng pinaghirapan mo. Sigaw ni Victor. Gusto kong maramdaman mong nararamdaman ko noong mabulok ako sa selda habang ikaw ay nagpapakasasa sa yaman. Habang nangyayari ang komprontasyon, sa likurang bahagi ng mga container ay dahan-dahang gumagapang si Bethany. Gamit ang GPS coordinates na pinadala ni Caleb, nagawa niyang makalapit ang hindi napapansin ng mga tauhan ni Victor. Hawak niyang isang teaser at ang tablet ni Caleb na iniwan sa sakyan. Caleb, please. Give me a sign. Bulong ni Bethany habang tinitingnan ng monitor. Biglang nag-vibrate ang tablet. Isang mensaheng lumitaw. Mommy, the detonator is connected to the local Wi-Fi of the shipyard's old office. Hack the SSID shipyard _ghost. Password is the date of Daddy's accident. I already bypassed the encryption. Just press disable. Nanginginig ang mga kamay ni Bethany, ang petsa ng aksidente. Ang gabing nagimit siya ng kanyang pait at ng pagmamahal ni Corton. Mabilis niyang tinatype ang mga number habang naririnig ang sigawan ni na Corton at Victor sa kabilang bahagi. Alam mo ba, Corton? Wika ni Victor habang dahan-dahang dinababa ang baril patungo sa direksyon ni Corton. Hindi lang akong gustong pumatay sa'yo. Ang lolo mo. Alam niyang plano ko, hinayaan niya ako na makalapit sa mga bata dahil mas gusto niyang mawala ang matya sa pamilyang Alcala kaysa hayaan silang lumaki kasama isang hamak na babae. Nalaki ang mga mata ni Corton. Don Faustino, alam niya? Yes, he gave me the blueprints of your security system. Tawa ni Victor. Sa sandaling yun nagtagumpay si Bethany. Detonators disabled. Ang lumitaw sa screen, mabilis siyang lumayot sumigaw. Corton now! Gulat na napalingon si Victor kay Bethany. Ginamit ni Corton ang pagkakataong yon para sumisid patungo sa kanilang baril. Isang putok ang umalingaw-ngaw. Tinamaan si Victor sa balikat dahilan para mabitawan niyang detonator. Walang hiya kang babae ka! Sigaw ni Victor habang pilit ni inaabot ang kanyang baril pero mabilis na nakalapit si Corton at isang malakas sa suntok ang nagpabagsak sa kanya. Habang nagbubuno ang dalawang lalaki, mabilis na tinakbo ni Bethany ang kinaroonan ng kambal. Kinalagan niya ang mga ito. Mommy! Yakap ni Callie habang umiiyak. Mommy, you were 12 seconds late in the hacking but your execution was 95% efficient. Wika ni Caleb kahit na namumutay nagawa pa rin maging technical. Watch out! Behind you! Lumingon si Bethany at nakitang may isa pang tauhan ni Victor na papalapit. Pero bago pa makalapit ang lalaki, isang grupo ng mga armadong lalaki na naka-uniform ng Alcala Tactical Unit ang pumasok. Nanguna ditong security ni Corton na si Miss Santos. Secure the perimeter. Arrest everyone. Utos ni Miss Santos. Napasuko si Victor at ang kanyang mga tauhan. Sugatan si Corton at may dugo sa kanyang labi pero kagad siyang tumakbo patungo sa kinaroonan ni na Bethany at ng kambal. Mahigpit silang nagyakap. I'm sorry. Bulong ni Corton kay Bethany.
Patawarin mo ko sa lahat ng tinago ko. Tumingin si Bethany sa kanyang mga anak. Pagkatapos ay kay Corton. Ang galit sa kanyang puso nandun pa rin, pero ang takot na mawalang lalaking ito ay mas matimbang. Ligtas sa tayo, Corton. Yan ang mahalaga ngayon. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, lumapit si Caleb sa kanyang ama, hawak ang tablet. Daddy, Victor said something about the great-grandpa. I've already intercepted the call between them from 2 hours ago. It's recorded. It's time to settle the score with the Alcala dynasty. Tumingin si Corton sa kanilang anak. You're right, Caleb. It ends tonight. Ang ulan ay malakas na humampas sa mga bintana ng matandang mansyon ni Don Faustino Alcala. Sa loob ng kanyang marangyang library, kampating nakaupo ang matanda. Humihitit ng kanyang paboritong tabako habang naghihintay ng balita mula kay Victor. Para sa kanya, ang pagkawala ng kambal ay isang necessary sacrifice para linisin ang reputasyon ng kanyang pamilya. Ngunit ang katahimikan ay bumasag ng bumukas ng marasang dambuhalang pinto ng library. Pumasok si Corton, sugatan ng mukha at may bahid pa ng dugo ang kanyang puting polo. Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa galit. Kasunod niya si Bethany na mahigpit na hawak ang kamay ng kambal. Corton, anong ibig sabihin nito? Mulat na tumayong matanda at pilit na tinatagong kaba sa kanyang boses. Bakit kayo nandito? At bakit? Bakit kasama niyo mga batang yan? Akala mo ba hindi ko malalaman, Lolo? Ang boses ni Corton ay parang nagungdong ng kulog. Pinagkatiwala mong buhay mo na sarili mo mga apo sa isang kriminal. You conspired with Victor Santillan to get rid of them. Wala kang ebidensya, Corton. Imbento lang yan ng babaeng yan para sirain tayo. Turo ni Don Faustino kay Bethany. Isang mahinang tikim ang narinig mula kay Caleb. Humakbang ang bata pasulong dalang kanyang tablet na ngayon na nakakonekta sa lahat ng monitor sa loob ng library. Actually, great-grandpa, denial is a common psychological defense mechanism, but it's 100% ineffective against digital forensics. Biglang nag-play sa malaking screen ang recording ng tawag ni Don Faustino kay Victor. Ang boses ng matanday malinaw na marinig. Gawin mong gusto mo sa mga bata. Huwag mo lang silang ititira at siguraduhin mo si Bethany ang masisisi sa lahat. Namutlang matanda, napahawak siya sa kanyang dibdib at pilit na humihinga ng malalim. Caleb, itigil mo yan. I am your great-grandfather. You were a biological relative but your actions classified you as a hostile threat. Sagot ni Caleb ng walang kurap. I also took the liberty of auditing the Alcala Group's offshore accounts. I found the 50 million pesos you wired to Victor's dummy account in Panama. The transaction trail is now in the hands of the Anti-Money Laundering Council. And look, great-grandpa, singit ni Kali habang tinuturong labas ng bintana. Ang daming red at blue lights, para silang Christmas lights pero mas maingay. Ang wangwang ng mga sasakyan ng pulis ay bumasag sa gabi. Pumasok ang mga otoridad sa library. Kasunod ang mga abogado ng Alcala Group na ngayon ay tila nakatalikod na sa matanda. Don Faustino Alcala, you are under arrest for conspiracy to kidnap, frustrated murder and obstruction of justice. Ani ng hepe ng pulisya. Hindi niyo ako pwedeng hulihin. Ako ang may-ari ng lugsod na ito. Bulaw ng matanda habang pilit na kinakaladkad ng mga pulis. Tumingin si Corton sa kanyang lolo na may halong awa at puot. Hindi mo na pag-aari ang kahit na ano, Lolo. I've already convened an emergency board meeting via Zoom. You've been stripped of your chairmanship. The dynasty you built on lies and manipulation, it ends tonight. Nang may labas ng matanda na iwan ng apat sa gitna ng library, napaupo si Bethany sa isang sofa tila nawalan ng lakas matapos ang lahat na nangyari. Nilapitan siya ni Corton at lumuhod sa kanyang harapan. Bethany, alam kong marami akong kasalanan. Alam kong aksidente nyo na hindi basta-basta't mawawala sa isip mo. Simula ni Corton, but I spent my whole life trying to be the man you deserve. Please give me a chance to make it right. Not as a boss, not as a billionaire, but as the father of your children and the man who loves you more than his own life. Tumingin si Bethany kay Corton, nakita niyang katapatan sa mga mata nito, ang lalaking handang itakwil ang kanyang sariling dugo para protektahan sila. Lumingon siya sa kambal na ngayon nakangiti sa kanya. Mommy, based on my calculations, the probability of us finding a better daddy is 0.0001%, ani Caleb. Plus, you really need someone to manage his emotional stability and someone to hug him every night, dagdag ni Kali. Ngumiti si Bethany sa gitna ng kanyang mga luha. Hinawakan niyang mukha ni Corton. Isang pagkakataon, Corton. Pero sa susunod na maglihim ka, ipapahako kay Caleb ang lahat ng bank accounts mo. Natawa si Corton at tinalika ng kamay ni Bethany. I'll take those odds. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, isang huling twist ang naghihintay.
Habang inaayos sa mga gamit ni Don Faustino, isang liham ang nahanap ni Miss Santos. Isang liham mula sa tatay ni Bethany na sinulat bagong aksidente. Isang liham na magbabago sa lahat ng alam nila tungkol sa gabing yon. Ang mansyon ni Don Faustino ay tila isang haunted house matapos itong lisanin ng mga pulis. Sa gitna na nagkalat ng mga dokumento sa library, lumapit si Miss Santos. Ang matagal na sekretaryo ng pamilyang Alcala, bitbit ang isang lumang kulay kape na sobre. Ang kanyang mga kamay nanginginig habang inaabot ito kay Bethany. Ma'am Bethany, Sir Corton, bago tuluyang makaalis si Don Faustino, may iniwan siyang vault key sa akin. Sabi niya kung sakaling matalo siya, ibibigay ko ito sa inyo. It's a confession he's been hiding for 20 years. Pabulong na wika ni Miss Santos. Binuksan ni Corton ang malit na steel box gamit ang susi. Sa loob ay may isang sulat na may bahid ng tuyong dugo at isang memory card mula sa isang lumang dashcam. Nang i-play ni Caleb ang video sa screen, ang lahat napahinto sa paghinga. Ang petsa, gabi ng aksidente, 5 taon nang nakakaraan. Sa video makikita ang sasakyan ni Corton na mabilis na tumatakbo sa ilalim ng ulan. Ngunit bago pa man magpang-abot ng 2 sasakyan, makikita ang isang itim na van. Ang sasakyan ni Victor Santillan noon, napilit na binabangga si Corton para itulak ito sa bangin. Ang tating ni Bethany, si Mang Carding na noon ay nagmamaneho ng kanyang lumang truck, ang siyang humarang sa gitna. Hindi si Corton ang bumangga sa tatay mo, Bethany. Basag na boses si Corton habang nakatingin sa screen. Sa video, kitang-kitang sinakripisyo ni Mang Carding ng kanyang truck para saluhin ang impact na dapat itatapos sa buhay ni Corton. Ang huling bahagi ng video ay nagpakita kay Mang Carding, sugatan at hirap huminga, na lumapit sa sasakyan ni Corton na noon ay nawalan ng malay. May inabot si Mang Carding na isang sulat sa dashcam bago dumating ang mga tauhan ni Don Faustino para linisin ang ebidensya. Binasa ni Bethany ang sulat na kasama sa sobre. Sulat kamay yun ng kanyang ama. Corton, kung mababasa mo ito, alam kong ligtas ka. Huwag kang makaramdam ng utang na loob. Ginawa ko ito dahil alam kong ikaw lang ang lalaking tunay nagmamahal sa anak ko. Pinilit ako ni Don Faustino na saktan ka pero mas pinili kong mamatay para protektahan ang kaligayahan ni Bethany. Alagaan mo siya, Corton. Yan lang ang hiling ko. Napahagulhol si Bethany. Ang galit na itinago niya sa loob ng 5 taon, ang paniniwalang si Corton ang pumatay sa kanyang ama ay biglang naglaho. Ang kanyang ama ay hindi biktima ng kapabayaan ni Corton. Ang kanyang ama ay isang bayani na nagligtas sa lalaking mahal niya. He saved me, bulong ni Corton. Ang mga luhay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. He saved me because of you, Bethany. All this time, I thought I was a monster. I thought I killed the only family you had left. Lumapit si Bethany kay Corton at niyakap ito ng napakahigpit. I'm sorry, Corton. I'm so sorry for doubting you. Pinotektahan tayo ni tatay. Gusto niya na maging masaya tayo. Based on the forensic of the video, Daddy was actually driving within the speed limit. Singit ni Caleb at bagamat seryosong boses ay bakas ang relief sa kanyang mga mata. The accident was a premeditated murder attempt by Victor and sanctioned by great-grandpa. Daddy, you're officially 100% innocent. And Lolo Carding is a superhero, dagdag ni Kali habang pinupunasan ng luha ng kanyang ina. He's like an Iron Man but with a chalk. Sa gabing yon, sa gitna ng mga rebelyon at sakit, sa wakas ay nahanap na nilang kapayapaan. Ang lahat ng tinig sa kanilang mga puso ay nabunot na. Wala nang lihim, wala nang takot. Humarap si Corton kay Bethany, kinuha ang kanyang mga kamay at sa harap ng kanilang mga anak, dahan-dahan siyang lumuhod. Mula sa kanyang bulsa, nilabas niyang isang singsing, isang dambuhalang brilyante na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng library. Bethany Ang, 5 taon akong nabuhay sa dilim. 5 taon akong naging bilanggo ng sarili kong konsyensya. Ngayong alam ko ng katotohanan, gusto kong tuparin ang huling hiling ng tatay mo, deklara ni Corton. Will you marry me? Will you let me spend the rest of my life making up for every second that we were apart? Tumingin si Bethany sa kambal, tumango si Caleb. Habang nakangiti at si Kali naman ay nagtatatalon sa tuwa. Yes, Corton, 1,000 beses na yes, sagot ni Bethany. Habang sinusuot ni Corton ang singsing, alam nila na tapos na ang gyera. Ang Alcala Dynasty ay gumuho na pero sa mga abo nito, isang bagong pamilyang nabuo. Mas matatag, mas matalino at higit sa lahat puno ng pag-ibig. Ngunit bago sila tuluyang umalis sa mansyon, may isang huling notification na pumasok sa tablet ni Caleb. Isang email mula sa Swiss Bank. Daddy, I think we need to plan a very big wedding, ani Caleb.
I just found a hidden trust fund that great-grandpa forgot to encrypt. It's enough to buy a small island, or maybe two. Natuwa na lang sina Corton at Bethany. Ang hinaharap ay maliwanag at kasamang kanilang mga genius twins. Alam nilang wala na silang hindi kayang harapin. Ang sikat ng araw sa Alcala Private Island ay tila nakikipag-unahan sa kinang ng puting buhangin. Isang engranding garden wedding ang nakahanda sa pampang, kung saan ang mga rosas na kulay pastel ay humahalimuyak sa hangin. Walang media, walang mga plastic na business partners at higit sa lahat wala ng anino ni Don Faustino. Tanging mga tunay na nagmamahal sa kanilang naroon. Sa loob ng bridal suite, nakaharap si Bethany sa salamin. Suot niyang isang pasadyang gown na gawa sa French lace at binordahan ng maliit na diamante. Siya ay mukhang isang rina, ngunit ang pinakamagandang palamuti sa kanyang mukha ang kapayapa ang mababakas sa kanyang mga mata. Mommy, you look perfect today. Ang level ng radiance mo ay lumalampas sa threshold ng normal na ganda. Wika ni Caleb habang inaayos ang kanyang maliit na tuxedo at bowtie. And your heart rate is 72 beats per minute. Stable and happy. Dagdag ni Kari na suot ang kanyang flower girl dress na puno ng petals. Daddy's waiting outside. Kanina pa siya pabalik-balik parang nasisira na ng bait sa sobrang excited. Natawa si Bethany at tinalikan ng kanyang mga anak. Salamat kids, kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon ay nagtatago pa rin tayo sa probinsya. Nang tumunog ang instrumental version ng kanilang paboritong kanta, bumukas ang malaking pinto patungo sa altar sa dalampasigan. Naglakas si Bethany na mag-isa, pitpit ang alaala ng kanyang ama sa kanyang puso. Sa dulo ng aisle nakatayo si Corton Alcala, ang kanyang mga mata'y basa ng luha, habang pinapanood ang babaeng 5 taon niyang pinaglaban. Nang magkaharap sila sa harap ng pari, hinawakan ni Corton ang kamay ni Bethany. I, Corton Alcala, take you Bethany Ang to be my wife. Promise to protect you, to never keep secrets from you again, and to spend every billion I have just to see your smile. You are my home, my redemption, and my life. Wika ni Corton at ang boses ay nanaginig sa matinding emosyon. I, Bethany Ang, take you Corton Alcala, to be my husband. I promise to love you despite the chaos, to trust you with my heart, and to always be the mother of our genius children. We are no longer defined by our past but by the family we built today. Sagot ni Bethany, matapos ang kanilang aido at ang matamis na halik ay nagbuga nilang hiyawan mula sa mga bisita. Biglang kinuha ni Caleb ang mikropono mula sa pari. Attention everyone, sigaw ni Caleb as the official chief technology officer of this family. I have a wedding gift. For my parents, I have already automated the transfer of the Alcala Group's social responsibility funds to the Carding Ang Foundation, isang scholarship program para sa mga anak ng mga biktima ng road accidents. Nagpalakpakan ng lahat, pero hindi pa doon nagtatapos. And for the honeymoon, singit ni Kali, I hacked the flight manifest of Daddy's private jet. Instead of a boarding business hotel sa London, I redirected your flight to a private villa sa Maldives. All digital devices are blocked for 7 days, except for emergency calls from us. Napatras si Corton at Bethany, hindi malaman kung may inis o matutuwa. Wait, Caleb, block ang phones namin? Tanong ni Corton. Yes, Daddy, you need to focus on phase 3, expanding the family. Seryosong sagot ni Caleb, sabay kindat. Gusto ko ng baby brother na marunong mag-coding. Kaliwan sa sister for her tea parties. Pulang-pulang mukha ni na Corton at Bethany habang nagtatawanan ng mga bisita. Binuhat ni Corton ang 2 anak at niyakap ang kanyang asawa sa gitna ng dapit hapon. They're really our children, aren't they? Bulong ni Bethany habang nakasandal sa dibdib ni Corton. Unfortunately, for my stress level, yes. Tawa ni Corton, but fortunately for my heart, they are the best thing that ever happened to us. Sa ilalim ng lumulubog na araw, ang pamilyang Alcala ay naglalakad sa dalampasigan. Ang bilyonaryong akala'y alam ng lahat, ang babaeng akala'y wala ng pag-asa at ang 2 genius sa kambal na bumago sa kanilang tadhana. Wala ng sikreto, wala ng puot, tangi ang tunog ng alon at ang tawanan ng isang pamilyang sa wakas ay buo na. Ang kwento ni na Corton, Bethany at ng kanilang mga genius sa kambal ay isang paalala ng katotohanan. Gaano man ito pilit ni ibaon o itago, ay laging makakahanap ng paraan upang lumabas. Tinuro sa atin ng nobelang ito ng tunay na kayamanan hindi nasusukat sa bilyong halaga ng ari-arian o sa kapangyarihan ng isang apelyido, kundi sa katatagan ng pamilya at sa katapatan ng puso. Sa kabila ng mga pagkakamali ng nakaraan at mga mapanirang balak ng ibang tao na naigang pag-ibig dahil pinili na Corton at Bethany magpatawad at magtiwalang muli,
Pinakita rin ni Caleb at Colin na ang talino'y dapat ginagamit upang protektahan ang mahal sa buhay at itamang mali. Sa huli, ang pinakamalakas na alkansya na maaari nating ipunin ay mga alaala ng pagmamahalan at ang tapang na harapin ang bukas na walang tinatagong lihim. Dahil ang pamilyang binuo sa katotohanan ay hindi matitipag ng anumang bagyo. Isang malaking pasasalamat po sa inyong lahat, aming mga mahal na tagapakinig at masusugid na taga-suporta sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Ang bawat like, comment at share ninyo ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang patuloy na lumikha ng mga kwentong kapupulutan ng aral, kilig at pag-asa. Salamat sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng buhay ni Corton at Bethany, kayong dahilan kung bakit nanatiling buhay ang sining ng pagkukwento sa ating plataforma. Huwag po kayong magsasawa dahil marami pa tayong mga nobelang pagsasamahan at tsak na antig sa inyong mga puso. Muli ito ang manunulat na si Mr. LG at ang inyong tagapagsalaysay na si Miss Maria. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat.